Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Renz, shout out kay Eric Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isang malaking grupo ng mga tao ang nakatingin sa taong iyon nang may pagtataka. Hindi masyadong nagpakitang gilas ang lalaki, at saka sinabing, nagre-rebel kami dahil ayaw naming magtrabaho sa mga sikat na tindahan, pipiliin naming sumali sa VIP camp sa isang kisap mata, ano ang magiging resulta? Isipin mo, VIP ang VIP sa isang sikat na tindahan, kung kasama natin siya, hindi naman ganap na rebellion in theory. In the end, we are always a family, right? Pagkarinig nito ay hindi nag-react noong una ang isang grupo ng mga tao, ngunit sa sandaling pag-isipan ito, isang grupo ng mga tao ang biglang natauhan nito. Oo, damn right. Member din ng isang sikat na tindahan ang VIP, hindi bababa sa teorya, ito ay isang pangunahing katotohanan, kaya kung ang lahat ay magpapalit ng kanilang pamilya sa kanya, ito ay hindi talaga isang paghihimagsik sa tunay na kahulugan. Tapos ang mga taong ito ay nagsisi come and go, hindi ba't sila rin ay mga tagatanyag na tindahan? Iba-iba lang ang mga tao, pero pare-pareho ang kampo. Sa ganitong paraan, sa wakas ay mayroon na silang ilang mga katotohanan, na maaaring magdulot ng malaking pagkabigla sa sikat na tindahan, at ipaalam din sa mga tao sa itaas kung anong uri ng mga kahihinatnan ang kanilang makakaharap pagkatapos nilang tretuhin ang kanilang sarili at ang iba ng ganito. Gayunpaman, ang gayong kaibahan o epekto ay hindi masyadong masama o labis, sa bagay, hindi naman sobra-sobra ang ganitong counterattack, tsaka dahil sa VIP status ng VIP, parang mahirap para sa mga sikat na tindahan na gawin ito. Anong magagawa nila? Wala silang paraan para gawin ito. Kung sila ay hindi nasisiyahan at nais na sirain ang kanilang sarili, hindi ba iniisip ng mga nasa itaas na ito ay katumbas ng pakikipaghiwalay sa mga natatanging panauhin? Kaya, paano nila sinisira ang kanilang sarili at ang iba? Parang after much deliberation, wala nang ibang paraan, ang kanilang pinakamalaking resulta ay maaaring pumayag sa bagay na ito. Pagkatapos, ang halaga ng kanilang paghihimagsik ay hindi magiging mataas, at ang halagang babayaran nila ay napakaliit. Ngunit sa kabilang banda, ang resulta ng kanilang paghihimagsik ay ang pinakamahusay, ang kakayahang sundan ang isang tao tulad ng VIP ay nangangahulugan na ito ay mukhang mas mahusay kaysa sa isang sikat na tindahan. Lalo na kung mapupuksa ng VIP ang lason sa dugo, sila at ang iba ay ganap na naging VIP, kaya naniniwala ako na ang VIP ay mas handang iligtas sila. That makes sense, hindi naman tayo sineseryoso ng sikat na tindahan, bakit hindi mo gawin ang kabaligtaran, turuan ng leksyon ang sikat na tindahan, at bigyan tayo ng magandang outlet ng mga kapatid. To be honest, sa tingin ko ito ay napakamakatwiran. Fuck, kaya mo yan. Nang makitang malapit na ang oras, ang lalaki ay napangiti ng marahan, lahat, hindi ito madali, ngunit kailangan nating gawin ito. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, sa katunayan, ang natatanging panauhin ay nag-iisa ngayon, at mayroong labis na kakulangan ng mga alagad. Kung sasama tayo sa kanya, tayo ang magiging unang batch ng mga disipulo sa ilalim ng kanyang utos, bagaman hindi tayo masyadong makapangyarihang tao, tiyak na hindi tayo mga ordinaryong mediocre talents. Kung handa tayong sumali sa serbisyo ng VIP, naniniwala ako na hindi tayo magugustuhan ng VIP. Oo, mabilis na idinagdag ng isa pa sa pagkakataong ito, talagang binanggit ito ng kagalang-galang na panauhin noong ginagamot niya kami kanina, syempre, ang sinabi niya noon ay gusto lang niyang maghanap ng mga alagad o kung anuman. Sabi niya sa sobrang daming tao sa sikat na tindahan, dehado talaga siya sa pagkakataong ito, kaya gusto niyang mag-recruit ng ilang mga disipulo at magturo ng ilang mahiwagang kasanayan, kung makatagpo ulit siya ng ganoong bagay sa hinaharap,
at least may mga alagad siyang makakatulong sa kanya, kamay. Tulad ng alam mo, ang kilalang panauhin ay sumasakop sa katawan ni Han Sanchen, at si Han Sanchen ay may maraming mahiwagang kapangyarihan. Isang pangungusap ang walang alinlangan na ganap na napunan ang mga inaasahan ng lahat, masasabing alam ng lahat sa nayon na ang Han Sanchen ay nagbebenta ng mga kasanayan sa antas ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay sapat na nakakagulat sa kanyang sarili, alam naman ng lahat na ang nagtitinda ng kung fu ay si Han Sanchen kaya mas nakakabilib. Sa makatuwid, ang isang grupo ng mga tao ay matagal nang nahuhumaling sa bagay na ito, ngunit ngayon ay pinaalalahanan ng mga taong ito, ang kanilang mga alaala ay ganap na nagising. Kung sa unahan, mas gusto ng lahat na maghimagsik o magpasikat ng mga sikat na tindahan at makahanap ng hustisya para sa kanilang sarili, pagkatapos ay sa likod, ang paghihimagsik ng lahat ay ganap na sinindihan ng mga interes. Maraming tao ang tumitingin sa akin at ako ay nakatingin sa iyo, ang kanilang mga mata ay puno ng init. All of a sudden, I felt dry. Mabilis na kumalat ang damdaming ito, kahit na parang apoy na kumakalat sa mga damo. Sa una, ito ay isang maliit na apoy lamang, ngunit sa isang napakaliit na simoy ng hangin, ang maliit na apoy na ito ay magiging isang malaking apoy sa isang iglap, at pagkatapos ay magpapaputok ng apoy sa parang sa napakalaking high plane na ito. Boom! Parami ng parami ang mga mata ng mga tao ang napupuno ng pagnanais na gumawa ng isang bagay na malaki. Bukod dito, ang momentum na ito ay nagiging mas mabangis. Ilang sandali pa, ang puso ng bawat isa ay talagang napuno ng makapangyarihang pagnanasa. Ngayon, ang lahat ay sandali lamang. Alam ng 25 tao na halos tapos na ang kanilang misyon, ngunit hindi sila nagmamadaling sindihan ang huling apoy at hipan ang huling hangin. Napatigil sila sa pagsasalita, naghihintay din sila. Sinong hinihintay mo? Hintayin mo si Han Sanchen. Langgat-ngot, sa di kalayuan, dahan-daang bumukas ang pinto, at lumabas si Han Sanchen nang hindi inaasahan. Ang dalawang gwardya ay abala sa pakikipag-usap sa 25 tao na kanilang pinili, at labis na nagulat sa biglang pagsulpot ni Han Sanchen. Total na balitaan lang ng dalawang guard na pagod na ang VIP kaya naman subconsciously naisip nila na kakailanganin ng VIP ng oras para magpahinga sa mga oras na ito, kaya naman hindi maganda ang ginawa ng dalawang guard sa pag-iisip tungkol sa lumabas na VIP sa kwarto. Gayunpaman, sa sandaling makita nila si Han Sanchen na lumabas, ang dalawang tao ay sumugod upang batiin siya. Kaming dalawa, na kumakatawan sa sikat na tindahan, ay gustong magpasalamat sa iyong tulong. Kung walang tulong ng VIPs, malamang na nawalan ng 50 master ang village natin. Nagdala ka lang ng malaking biyaya sa village natin. Oo, sasabihin talaga namin sa may-ari ng baryo ang tungkol dito. I think matutuwa ang may-ari ng village kapag narinig niya ang balita. Hindi naiwasang mambola ang dalawa, at tinulungan pa ang may-ari ng nayon sa kritikal na sandali. Siyempre, ang layunin ay upang bigyan ng kredito si Han Sanchen at paginhawahin ang kalooban ng kilalang bisitang ito. Siyempre, ang bagay na ito ay mayroon ding makasariling motibo, ibig sabihin, ang bagay na ito ay nagpapalam sa may-ari ng nayon na ang kredito sa kanilang dalawa ay hindi dapat mawala, ngunit kapag sinabi nila ito, mas naramdaman nila na tinutulungan nila si Han Sanchen sa isang kahulugan. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Han Sanchen. Sinulyapan niya ang dalawang guard at ngumiti ng mahina, I don't save people for any reward. Huwag mo na rin isipin, sino ako? Sino ang kailangan kong pakiusapan? May kailangan ba akong gawin para sa gantimpala o kasiyahan ng isang tao? Sa isang pangungusap, direkta niyang tinanggihan ang pambabola ng dalawang gwardya, ngunit higit sa lahat, sa maraming pandinig, ang mga salitang ito ang nagpasaya sa kanila. Ano ang nagtulak sa inyong dalawa na gumawa ng isang bagay maliban sa mga gawain ng tao? Kung ano ang dahilan kung bakit nais mong kunin ang pagkakataon na kumuha ng kredito, at pagagalitin lamang ng ganito ng natatanging panauhin, habang iniisip mo ito, mas masaya ka. Medyo nahiya naman yung dalawang guard pero masunurin pa rin silang ngumiti. Hindi nila akalain na ganito ang isasagot ni Han Sanchen sa kanila, gayunpaman, para sa isang kilalang panauhin tulad ni Han Sanchen, anuman ang kanyang sinabi, ang grupo nila ay masunurin lamang nakikinig at tumawa kasama niya. Sa totoo lang, sobrang hindi ako masaya, sabi ni Han Sanchen,
dahan-daang naglakad papunta sa harap ng karamihan, tinitingnan ang lahat ng naroroon, na parang may iniisip, at sa wakas ay malungkot na bumantong hininga, bagamat totoo na nagligtas ako ng 50 tao, ngunit para sa akin, nakapatay din ako ng mas maraming tao. Maliban sa 50 taong iniligtas ko, ano ang dapat kong gawin sa karamihan sa kanila? Ngayong nakabuo na tayo ng isang alyansa, sa akin, ang 50 tao na iyon ay mga nakababatang kapatid ko, ngunit ang mga taong ito ay aking mga nakababatang kapatid na lalaki. So, don't blame me for not giving you to a good look. I really can't be happy when facing more people who I can't help. Sa puntong ito, halos magsiklab na naman si Han Sanchen sa emosyon ng lahat. Total may intensyon sila ngayon, pero ang problema ay kulang sila ng isang susi para tuluyang mag-apoy. Sa kasalukuyan, nagmamalasakit din sa kanila si Han Sanchen, na maaaring ituring na isa sa mga mahusay na catalysta. Kailangan pa rin ng lahat ang huling kaunti upang may sigawa ang pangwakas at kumpletong pagsabog. Sinulyapan ni Han Sanchen ang lahat ng naroroon, at biglang gumalaw ang kanyang kamay. The next second, everyone opened their eyes wide. Nang iwagayway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, ang mga pills na ipinadala ng pangalawang batch ng mga tao kanina ay maayos na nakaayos sa lupa. Ngayon lang, nang tumulong ako sa pangalawang grupo ng mga tao, lalo akong nakaramdam ng hindi komportable habang iniisip ko ito, kaya gumawa ako ng pribadong desisyon at hiniling sa pangalawang grupo ng mga tao na kumuha ng ilang bagay para parangalan ako. Pagkasabi nito, tumingin si Han Sanchen sa pangalawang batch ng 25 tao. Siyempre, ang grupo ng mga tao na iyon ay hindi nang ahas na tanggihan ito, paulit-ulit silang tumango at hindi nang ahas na itanggi ang mga bagay na ito. Do you think that I would care less about these pills? I'm not afraid to tell you that in my eyes, itong mga table tas mo ay basura lang. Kahit na kumain ako ng pinakamababang klase sa araw-araw, ito ay 100 beses pa rin, 10,000 beses na mas malakas kaysa sa mga bagay na ito tulad ng sa iyo. Kung ito ay normal, hindi ako matatakot na sabihin sa iyo na kung sino man ang kumuha ng mga bagay na ito upang parangalan ako, tiyak kong iisipin mo na iniinsulto niya ako. Dahil masama talaga sila, walang sino man ang magkakaroon ng anumang pagpapabulaanan tungkol dito, at walang sino man ang nangahas na pabulaanan ito, dahil maliwanag na ang kanilang sinabi ay ang ganap na katotohanan. Sa kakayahan ni Han Sanchen, ang ganitong uri ng elixir ay talagang matatawag na basura. Bagaman sa kanila, ang mga ito ay itinuturing na kayamanan, kung tutusin, sila ay nagsusumikap dito, at hindi ba sila ay nagsisikap lamang na kumita ng mga bagay na ito upang mapabuti ang kanilang paglilinang. Para sa mga magsasaka, kung gaano karaming pera ang kanilang nakukuha ay hindi gaanong ibig sabihin, dahil karamihan sa pera ay ginagamit upang bilhin ang mga bagay na ito sa huli. Oo, totoo talaga ito. Ang katayuan ng marangal na panauhin ay lubhang marangal, at ang mga kakayahan ng natatanging panauhin ay hindi rin maisip na mataas. Ang mga ordinaryong tabletang ito ay itinuturing na basura sa kanyang mga mata, hindi ito pagmamalabas. Oo, may mga tao din sa ibaba na nagdadagdag ng panggatong sa apoy, bagamat isa na itong katotohanan. Sa pagtulak na ito, ang mga tao sa ibaba ay biglang naniniwala sa isang katotohanan na mas lubusan. Gayunpaman, nagdulot din ito ng mas malaking tanong. Ibig sabihin, dahil walang kwentang basura sa VIPs, para saan ito magagamit ng VIPs? Maaaring ang kagalang-galang na panauhin ay nagkonsumo ng labis upang iligtas ang iba, kaya't wala siyang pagpipilian kundi kainin ang mga bagay na ito para sa kanyang sariling kapakanan at para sa kapakanan ng pagsasanay. Ang mga VIPs ay talagang ang aming magandang VIPs, at ang mga mahahalagang tao ay palaging mahalagang tao. Ang ganitong uri ng engranding pattern ay talagang hinahangaan namin sila. Walang malay ang dalawang gwardya na patuloy na pinupuri si Han Sanchen sa oras na ito, at halos purihin nila si Han Sanchen sa paraang tanong-sagot. Ang mga salitang ito ay napakatalino, at ang kanilang mga aksyon ay mas matalino, at least for the first time, naniwala talaga ang 25 tao na pinili nila, kahit na hindi nagsisi ang mga taong ito matapos magbigay ng 3,000 pills. I'd like to thank you for saving your life. I didn't expect you, your guest, to be in so much pain, but you still insisted to come to save us. It's such a great kindness that I will never forget.
Kapag naka-recover na tayo in the future, siguradong mahal na mahal ka namin. Kung tutuusin, maganda pa rin ang ugali ng 25 taong ito, pagkarinig pa lang nila sa sinabi ng dalawang gwardya ay sunod-sunod na silang nagpahayag ng kanilang mga saloobin. Tsaka napakaganda ng ugali, gayunpaman, hindi ito pinahahalagahan ni Han Sanchen, o sa madaling salita, hindi siya nalubog sa kanilang papuri, ngumiti lang siya ng mapait, mali ang sinabi mo. Biglang natigilan ang grupo ng mga tao lalo na ang dalawang gwardya at ang 25 taong napili nila, wala silang ideya na ang kanilang sinabi ay maituturing na mali. Pero after much thought, hindi nila naisip na may mali sa sinabi nila. Hindi ba ito ay isang tiyak na katotohanan? Isang grupo ng mga tao ang tumingin sa akin at tumingin ako sa iyo, at saglit na hindi nila alam kung paano sasagutin ang tawag. Ang isang malaking bilang ng iba pang mga tao ay naging mas interesado sa oras na ito, kung tutuusin, para sa kanila, isang masaya na bagay na ang mga taong iyon ay inatake, at ang iba ay pangalawa. Pagkatapos nilang matuwa ng labis, nagsimula silang maging tunay na mausisa kung bakit sinabi ni Han Sanchen na sila ay mali, o sa madaling salita, nagsimula silang mas pakialam sa layunin ni Han Sanchen sa paggawa nito. Kung tutuusin, ang kanyang status ay nangangailangan ng napakaraming mga table tasks ng basura, ngunit hindi ito upang madagdagan ang kanyang sarili, kaya, ano iyon? Isang grupo ng mga tao ang sabik na tumingin kay Han Sanchen, hindi rin malabo si Han Sanchen, bumantong hininga siya, tumingin sa karamihan, at nagsalita. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!